Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camyo po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Martes at ang ating pong pag-aaral ngayon ay kahilingan ng isa sa ating kapatid at nais niya po na talakayin natin ang topic na ito on how we can grow in Christ. So, ang topic po natin, growing in Christ, Colossians 2, 6-7. Ang sabi po ng talata sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, "Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving." Sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colosas bilang mga anak ng Diyos. Sumampalataya at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon. Meron po tayong mga responsibilidad. Meron po tayong mga kailangang isakatuparan. Yung pagiging anak natin ng Panginoon, wala po tayong ginawa doon. Ipinanganak po tayo sa pamamagitan ng Santong Espiritu without any effort on our end. Pero pag naipanganak na po tayo, hinahamon po tayo ng ating Panginoon at ng sulat ni Apostol Pablo na mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Walk in Him, rooted and built up in Him, and be established in the faith. Alam niyo mga kapatid, bago po natin talakayin ang bagay na ito, gusto ko lamang pong bigyan kayo ng konting background on the third commandment. Sa ikatlong utos ng Diyos, ang sabi po doon, "Thou shalt not put the name of God in vain." Alam niyo po ba mga kapatid na ang pangunahing dahilan ng pagsuway sa third commandment o ang pinakamaraming madalas na sumusuway sa third commandment ay hindi naman yung mga non-believers. Ulitin ko po, huwag niyo pong kakalimutan, ang Ten Commandment was specifically given to the men and women of faith. The Ten Commandment was given after the grace was given. Hindi po ibinigay, medyo mapapalayo tayo ng konti pero gusto ko lang bigyan ng background. Ang 10 utos hindi ibinigay ng Diyos para pagmula ng biyaya. In fact, inunang ibigay ng Diyos ang biyaya bago niya ibinigay ang kautusan. Ang kautusan na 10 utos na ibinigay kay Moses ay specifically ibinigay sa bansang Israel, to the chosen people. It was given to them bilang pagpapaalala ng isang ama ng mga anak, ngayong kayo'y inilabas ko na sa isang paganong bansa, pinalaya ko na sa isang pagkaalipin, ay magsisimula kayong mamuhay ngayon nang may pagsunod sa aking palatuntunan. The Ten Commandment is the only commandment written on stone. Alam naman ninyo kapag sinabing written on stone, it should be and must be timeless. The principle must be timeless. Yung ibang mga kautusan sa panahon ng Levitico sinulat lang sa papel, sa papyrus at kung ano-ano pang mga materyales. But the Ten Commandments are the only commandment of God written on stone. Ibig sabihin, pangmahabang panahon ito. Hanggang ito ay ipinapatupad, kailangan po itong sundin. Hindi po ba? Kaya wag po kayong maniniwala do sa mga antinomialist, yung mga hyper-faith, na hindi na dapat sundin ang Ten Commandments kasi po ito ay pasuna at ito ay sa lumang tipan. Hindi po ganon kasi ang Old Testament at ang New Testament ay intertwined, interconnected, fulfillment po lahat yan, ang New Testament ng Old Testament. So, on that note, gusto ko pong ipakita lang ang kahalagahan ng pagsunod sa 10 utos ng Diyos. Ngayon, balikan natin yung third commandment kasi yun lang naman yung punto ko.
Sa third commandment, sinasabi po doon na thou shall not use the name of God in vain. Binanggit ko kanina na ang mga mananampalataya ang pangunahing taga-suway sa ikatlong utos na to. Ang tanong, kailan natin nagagamit ang salita ng Diyos o ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Pag natatalisod lang ba tayo? Pag nagmumura lang ba tayo? Nagagamit natin yung pangalan ng Diyos? Kasi most of the preaching and teachings of pastors are just centered and focused on that idea na tayo po ay nakagagamit sa pangalan ng Panginoon pag tayo po ay nakakapagmura, natatalisod. Oh my God! Yung mga ganun, ano po? Yung mga ginagamit natin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Mga kapatid, hindi po ganun. That is the only shallow explanation of the third commandment. Ang mas malalim na pakahulugan sa paggamit ng salita ng Diyos sa walang kabuluhan ay kapag nagprofess ka na ikaw ay Kristiyano. Kapag nagsimula kang ipahayag na ikaw ay believer ni Kristo, you are carrying His name. Amen? You are a testimony of His name. You should be an example because you are carrying the name of Christ. And every time you don't live up to the name, you are using the name in vain. Naisip niyo po ba yun? Na ikaw ay Kristiyano, nagpapakilalang Kristiyano, but you are not walking, you are not rooted, and you are not building up and establishing your faith in Him, then you are using the name in vain. Naisip niyo po ba yun, mga kapatid? Ngayon, bilang mga mananampalataya, tayo na mga anak ni Kristo, it is very important that we live up to the name. Bilang Christian, huwag nyo lang gamitin ang pangalan kung hindi nyo lang din ipapamuhay. At wala tayong karapatang gamitin ang pangalan kung hindi natin pangalan. Usurpation of authority. Bawal yun eh. Yung gagamitin mo yung titulo na hindi naman pala. Nakapanood po ako kahapon ng mga dentistang nagpapanggap sa Pilipinas, nagkakabit ng braces at kung ano-ano pa. Hindi naman mga totoong dentista. Hinuhuli po yun. Ikinukulong po yun sa pamemeke ng mga titulo na hindi naman kanila. Amen? So I'm not going to discuss mga fake pastors or mga fake preachers. Balikan natin yung basic. Sa pagiging Kristiyano na lang. Tayo po ba'y namumuhay living up the name? So bilang mga Kristiyano, ito po yung hamon for the believers. We should walk, be rooted, and built up and established in the faith. Pag tayo po ipinanganak, ang sabi po, like newborn babies, we should crave pure spiritual milk. Bakit? So that by it you may grow up in your salvation. You will not grow in your salvation if you are not saved. Amen? So yun yung proseso. Yung ipinanganak at na-adapt sa pamilya ng Diyos, isa lang ibig sabihin, ipinanganak na yon. Ligtas na yon. Pero bilang ligtas, automatic po ba ang growth? Hindi. Kasi meron pong mga baby na nagiging stunted, ibig sabihin, hindi lumalago. Kaya dito, ang hamon, hindi lang ni Apostle Paul sa Colossians, kundi ni Pedro mismo sa 1 Peter chapter 2 verse 2 na we need to grow. We need to crave pure spiritual milk. In the Bible, in 1 Peter 2:2 compares believers to a newborn babies who long for pure spiritual milk. Yung metaphor na ginamit dito is to encourage believers to seek spiritual nourishment. Minsan ang malungkot,
Maraming Kristiyano pumupunta sa church, ang hinahanap ay physical nourishment, material nourishment. Pero wag niyo pong kakalimutan na napakahalaga na ang unahing hanapin ay spiritual nourishment. Naniniwala nga po ako, ito naman yung prinsipyo. Kapag malago ang spiritual, nadadamay ang physical. Pero it doesn't mean na malago ang physical, malago ang spiritual. That will not happen. So ito pong sinasabi ni Pedro dito is an encouragement for believers to crave spiritual food. Bakit? Kasi sa pamamagitan nito, you may grow up in your salvation. So mga kapatid, growing in Christ is the lifelong process of sanctification where believers are conformed to the image of Christ by the work of the Holy Spirit. Amen? So, makikita po natin dito sa Reformed tradition, sa Reformed perspective, it emphasizes God's sovereignty in salvation. Sa pananampalatayang reformado, napakahalaga na laging binabalik-balikan. Parati po nating inaalala at ginugunita na pagdating sa kaligtasan, ang Diyos ang may takda. God's sovereignty for salvation, sanctification, and the necessity of the means of grace and the believer's responsibility ay magkakaugnay sa spiritual growth. So, 4 na bagay pong mahalaga yan. Una, ang Diyos ang nagliligtas. Pagkatapos na maligtas, dadaan tayo sa proseso ng pagpapakabanal. Kasi ang palatandaan ng pagiging ligtas, mamumuhay ka sa kabanalan. Ngayon, anong mga instrumento ang ibinibigay ng Diyos para tayo'y makalago sa pamumuhay at makapamuhay ng may kabanalan? Kaya dyan importante yung tinatawag na means of grace. Mamaya tatalakayin natin yan. Tapos, merong tinatawag na responsibilidad ang mga mananampalataya for spiritual growth. Kaya sa umaga pong ito mga kapatid, we will explore these elements, those 4 elements in the light of the scripture and in the light of the historic Reformed theology. Mahalaga yon. Kaya yung mga nagsasabing huwag na kayo mag-theology, huwag na kayo mag-doctrine, malilito lang kayo, isa lang ibig sabihin, ginagawa kayong mga mangmang ng mga pastor ninyo. At kung ano-anong mga pinagtututuro samantalang napakalinaw ng katekismo, napakalinaw din ng Biblia sa pagtuturo sa atin na matapos tayong iligtas ng Diyos, may mga susunod na mga kaganapan sa buhay natin na dapat nating isakatuparan. Now, speaking of growth, paano ba tayo dapat lumago? What is the foundation of growth? Ang sagot, union with Christ. Period. Hindi po tayo lalago if we are united. We are not united with Christ. That is the foundation of growth. Ang sabi ni Jesus, John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. So walang growth kung hindi ka connected. Because apart from me, you can do nothing. Amen. So kaya, yung mga nagtatanong, paano ba ako lalago? Isa ang unang dapat mong tingnan, connected ka ba sa source? Connected ka ba kay Christ? Na siyang, ano tawag doon? Source ng ating spiritual growth. So paano ba yan magsisimula? How will I know that I am connected? Mga kapatid, ang pagiging connected kay Christ always start with Him. Tandaan natin, ang pagliligtas naman po ay sa Diyos. Una, the doctrine of election shows growth in Christ begins with His sovereign election. Tandaan po ninyo, kung pagbabasihan po natin ay bansang Israel, gaano karaming bansa ang mundo? Gaano karaming
mga nilalang ang mundo, pero sa kabila nun, pinili ang pamilya ni Jacob, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. God is an electing God. He chooses who desire to be with Him. Yung mga Philistine, yung mga kaaway ng bansang Israel, hindi po sila pinili. Among many people in the world, sa aklat po mga kapatid ng Genesis chapter 6, nakita ng Diyos na ubod na ng sama ng mundo. And He decided to kill all the people. To destroy all human race that He created. But He decided to choose the family of Noah. So makikita po natin yung salvation is God's sovereign plan. The doctrine of election begins with God. Kaya maging ang tinatawag na growth must start from that. Tandaan po ninyo, ang tanging pinili lang ng Diyos ang maliligtas at yung pinili ng Diyos ang makakapamuhay ng may paglago. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Efeso 1:4-5. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Efeso, He chose us in Him. Mahirap bang intindihin yan? Kailan? Before the creation of the world. Antindi naman yan. Ang pagpiling ginawa ng Diyos sa mga mananampalataya ay bago pa likhain ang sanlibutan. Hindi katiningnan ng Diyos in a distant future at nakita ng Diyos itong taong ito, pagdating ng araw, mananampalataya sa akin ito, pipiliin ko to. It is not the case. That is not the case. Kundi ang linaw dito, pinili na tayo bago pa magkaroon ng meron. Pinili tayo bago pa magkaroon ng wala. So ang sabi po dyan, for He chose us in Him before the creation of the world to be what? To be holy and blameless in His sight. That is the ultimate goal. Sa pagpili ng Diyos, hindi lang yung salvation mo ang pinili, hindi lang at the moment na ikay naligtas kaya ka pinili, kundi bago pa likhain ang sanlibutan, pinili ka na para sa kabanalan. Ibig sabihin, the whole process of your salvation, predestined na by God. We are chosen to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption. Adoption to sonship through Jesus Christ. Anong basihan? Wala. Yung kanyang kalooban. Kasi siya ang nakakaalam, siya ang may plano, siya ang nakababatid. Ito ang kanyang pleasure. Amen? Kaya, ito po yung hindi matanggap ng mga tao dahil ang mga tao, sa lahat ng bagay gusto may contribution. People want to be in control of everything. Maging sa kanilang kaligtasan at hindi pagkakaligtas, gusto nila, control nila. Ganyan ang mga argumento ng mga Armenian . Ako pumili sa Diyos, kaya ko ring hindi piliin ng Diyos. Hindi ganon. Ngayon, yun yung human effort, yun yung human capacity na sinasabi nila. Pero sa Reformed perspective, we believe that we have been chosen by God, and that is the reason why we chose Him. He chosen us first, and because of that, we chose Him. Not the other way around. Amen? So ano pa ho? Justification is by faith alone. Romans 5:1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Susunod ay adoption. We are not working towards salvation, but growing from salvation. Ulitin ko. We are not working towards salvation, but we need to grow
from salvation. Pangatlo niya, yung tinatawag na adoption and identity in Christ. Bilang adopted children of God, our growth flows from our secure identity in Him. Romans 8:15-17. Ano po ang sabi? The Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, and in order that we may also share in His glory. Tagapagmana, mga kapatid, heirs of God and co-heirs with Christ. Because of what? Because of us being adopted in the family of God. Amen? So yun po yung foundational truth. Yun yung foundation of growth. Union with Christ. Kaya kung sa prosesong yan, hindi malinaw sa iyo na ang Diyos ang gumawa ng pagliligtas mo, pinatawad ka dahil sa biyaya at habag ng Diyos, at ikay na-adapt sa pamilya ng Diyos sa kanyang sariling kagustuhan, pleasure, and will, then may malaking problema ka. You will not grow unless you understood quite well this foundational growth process. Amen? Now, ang susunod, the role of the Holy Spirit in our growth. Meron pong gawain ng Diyos na patuloy para sa ating kabanalan. Huwag po natin kalilimutan, kung hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, kung sa atin din lang sarili, hindi rin naman natin kayang lumago. Just like a newborn baby na inihagis sa isang basurahan, ang mangyayari doon, mamamatay eventually. Unless that baby is taken care of. Nababagsak sa kamay ng isang mapag-arugang mag-aalaga, doon lang may potential at tsansa na ang sanggol na ito ay mabuhay at ito ay lumago. Ang Holy Spirit hindi ganon. Kapag ipinanganak ka at na-born again ka by the Spirit, eventually the same Holy Spirit who made you alive will make you grow. Amen? So the Spirit as an agent of growth is necessary. Siya po yung agent of growth. Sanctification is the Spirit's work in us. Ano po ang sabi ng 2 Thessalonians 2:13? But we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you as first fruit to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. Sino ang nagpapabanal? Take note, ang ultimate goal natin ay maging kamukha ni Kristo. Yun yung growth. Ang maging kawangis ni Kristo, yun po yung tinatawag na Christ-likeness. Yun po yung maturity. So if we desire growth in Christ, tandaan, ang agent for growth ay Holy Spirit. Amen? Without the work of the Holy Spirit in us, we will not grow. But the first foundation, we must be attached to the source, which is Christ. Paulit-ulit lang. So the role of the Holy Spirit in sanctification is very important to be realized by believers. Kaya tayo nagiging banal hindi dahil ikaw ay magaling magpabanal sa sarili mo. No. It is the work of the Holy Spirit. Galatians 5:22-23, hindi naman ikaw ang namumunga. Take note, wala namang bunga si Ruel. Kung si Ruel ang siyang mamumunga, ang ibubunga ni Ruel ay bunga ng laman. Ano yon? Pag-iimbot, pagnanasa, makasarili, yun ang bunga ng laman. Kaya meron distinction yung fruit of the flesh and fruit of the Spirit. At sinasabi ng Galatia sa sulat ni Apostol Pablo, ang Spirit ay namumunga
At ang bunga nito ay ano? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Galatians 5:22. Mahalagang makita natin the agent of sanctification and the agent of growth is the Holy Spirit. Kaya we should rely on the Holy Spirit for our spiritual growth. Amen? Kaya minsan may mga pastor na, ganito lang gawin mo, turuan kita. Mag-devotion ka, magbasa ka ng Bible araw-araw. Pero paano mauunawaan ng isang hindi naman connected kay Christ, na hindi naman totally born again ang salita ng Diyos? Magpapagod lang ng katawan. Magpapagod lang, pero hindi naman po magre-resulta ng pagbubunga talaga dahil hindi naman attached doon sa source. Kaya pagdating ng araw, sasabihin ng Panginoon sabihin ng mga tao, Lord, naturuan ako, nag-devotion ako. 1 taong devotion. Tinuruan ako ng pastor ko. May mga devotional guide akong ginagawa. Pero sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. You claim that you are attached to me, but you are not. Because you are just, scammed. You are fooled by those sheep or by those wolves in sheep's clothing. Napakaraming pastor ngayon, ganun. Iko-connecta kayo, kunwari, sasabihin konektado kayo, but you're not. You may be connected to the religion, but you are not connected with Christ. Lord, nagpagaling po kami. Lord, gumawa po kami ng himala. Pero sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala . At ang mga bunga na ibinunga ng buhay ninyo are fruit of the flesh, not the fruit of the Spirit. Meron po akong dalawang bagay na gusto kong pagtuunan ng pansin. Saglit lang po ito. Understanding, mortification, and vivification. Ano na naman yung Pastor Ruel? Para po lubusan natin maintindihan yung mga terminong ito, atin pong talakayin. Ano ba yung mortification? Mortification refers to the believer's duty to put death, sin in their life. Mortification. Ang may gawain po nito yung mananampalataya. From the word mortify. Kailangan po nating patayin ang mga kasalanan sa ating mga buhay at gawain ito ng mananampalataya. It is based on the passage in Romans 8:13 kung saan sinabi po ni Apostol Pablo, if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. So ano pong sabi ni Pablo? Para ka mabuhay, patayin mo ang ang mga gawa na kasalanan sa iyong buhay. At ngayon, ang tanong, paano natin ito magagawa? Again, sinasabi ni Pablo, sa tulong ito ng Santong Espiritu. It is by the help of the Holy Spirit na kung saan, sinabi natin kanina, ang Holy Spirit ang agent ng growth. Kaya sa growth process, maging sa pagpatay, sa pagmortify ng ating mga kasalanan, tulong ito ng Santong Espiritu. Amen? Now, what is it involves resisting temptation, yan po yung sinasabi dyan, repenting of sin, and striving for holiness through the power still of the Holy Spirit. Now, what is vivification? Ito naman yung counterpart ng mortification. Kung kanina merong kailangang patayin, meron namang kailangang buhayin para makapamuhay ng may paglago sa pananampalataya. Ang tawag doon, vivification. It refers to being made alive in Christ and actively living in righteousness. Saan naman ito makikita? Ito naman ang sinasabi ni Pablo din sa Galatia 2:20. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Kung kanina po,
merong kailangang pataying pita ng laman, may kailangang pataying mga kasalanan sa ating mga buhay, mortification, sa vivification, meron namang kailangang maging buhay sa ating buhay. At ano yon? Ang ating Panginoong Hesukristo. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Anong ibig sabihin nito? This means growing in grace, displaying the fruit of the Spirit, and walking obedience to God. So para lumago, makikita po natin mga kapatid, dapat nating ma-realize ang role ng Holy Spirit sa sanctification. Siya ang spiritual, siya ang agent for growth, at siya rin ang pumapatay sa mga pita ng laman sa tulong natin, at siya rin ang bumubuhay sa atin at tumutulong para makapamuhay ng may kabanalan. That is the role of the Holy Spirit. Amen? Kaya pagdating sa sanctification synergy yan synergistic yan. Ibig sabihin, katuwang na natin, katuwang tayo ng Holy Spirit para makapamuhay tayong may kabanalan. Amen. Pag hindi ganun ang turo, may malaking problema po ang doktrinang inyong pinaniniwalaan. Napuntahan natin yung means of grace. Natalakay ko na po ito. Maraming pagkakataon na. Sa Reformed dogmatics, there are only two means of grace. Yung pong una, yung Word of God. The Scripture is central to growth, and that is the prime means of grace. So, yan po ay sentro. The preaching and personal study and the Word transformed the believer. Ang pagbabasa, sabi ng 2 Timothy 3:16-17, ang salita ng Diyos ay magagamit talaga epektibo sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. So, ang unang means of grace is the Word of God. Tayo po sa Presbyterian side ay naniniwala na maging ang prayer is also a means of grace. Communion with God through prayer strengthens faith and dependence on Him. Philippians 4:6-7. Yung ating pananalangin, yan po ay paraan ng Diyos na padaluyin ang kanyang biyaya. Kung paano dumadalo yung biyaya ng Diyos para tayo matuto, para magkaroon ng kaalaman at makasunod sa kanyang palatuntunan sa pamamagitan to ng kanyang salita. Pero sa ating komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng dalangin, nakikinabang din tayo rito. Kaya ito'y nagiging daluyan din ng biyaya ng Diyos. Ngayon, yung sakramento, baptism and the Lord's Supper nourishes our faith as a visible sign and seal of the gospel. Mananampalataya lang ang binabautismuhan, mananampalataya din lang ang nakikisali sa banal na hapunan. Pag hindi ka karapat-dapat, hatol nga ito sa iyong sarili. Hindi natin pinapasali sa communion ang hindi natin alam kung mananampalataya. Kaya importante dahil ito po ay daluyan din ng biyaya ng Diyos. So tatlo po yan, na most of the time ay tinatanggap ng atin pong katikismo pagdating po sa means of grace. Pero naniniwala rin po ako na may mga mahalaga pang elemento na pwedeng pagdaluyan ng biyaya ng Diyos. Halimbawa ay Christian fellowship. Growth happens also in the community of faith. Kaya ganun na lang ang bili ni ng banal na kasulatan sa sulat po ng Hebreo 10:24-25, ang halaga ng pagtitipon at huwag itong pababayaan kasi dumadaloy din sa Christian fellowship yung tinatawag na biyaya ng Diyos. Saan pa? Sa worship and devotion. Regular worship, both corporate and private, draws us closer to God. John 4:24, Psalms 95, 6-7. So, kaya sa akin pong personal na karanasan, sa akin pong natutunan sa pakikipag-ugnayan sa Diyos ng mahabang panahon bilang pastor, ang 5 bagay na yan ay mahalagang elemento para ka lumago. Kaya if you will ask me, how can I grow in my faith and how will I become mature in Christ?
the means of grace, and those that I mentioned ay importanteng mga elementong matutunan. Amen? Ang salita ng Diyos, central for growth, pananalangin and communion with God is also important. Yung sacraments, bautismo at ang banal na hapunan, Christian fellowship, worship, and devotion. Amen? Now, tingnan naman natin yung role ng mga pagsubok sa buhay. Naniniwala po ako para tayo lumago, gumagamit pa rin ng Diyos ng iba't ibang paraan. Ang Diyos gumagamit nga ng trials and discipline for our growth. Naniniwala po ba kayo ron? Alam niyo po, meron tinatawag na God's sovereign use of suffering and trials refines the faith. Pag hindi niyo po ito pinaniwalaan, may malaking suliranin tayo when it comes to growth. Kaya nagiging stunted tayo Ayaw natin ng pagsubok, ayaw natin ng suffering. Pero natalakay ko na po noong nakalipas na mga araw, yung ministry ng sufferings. Kung kayo po ay hindi pamilyar, again, dalawin po ninyo yung ating TNP broadcast sa YouTube, yung Tinig ng Pag-asa, makikita nyo po ron na may ministeryong tinutupad ang suffering sa ating buhay. Tandaan po ninyo, trials refine faith. Ano sabi ng James chapter 1, 2-4? Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Why? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Verse 4, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Yan ang tinutupad ng persecutions. Yan ang tinutupad ng trials. Yan ang tinutupad ng suffering, that you may be mature and complete. So, ibig sabihin, wag nating kalimutan yung role ng trials, suffering, and even discipline. So, there is a divine discipline. Pinaparusahan ng mabuting ama ang kanyang matigas na ulot pasaway na anak. God disciplines those He loves. For what purpose? Power tripping lang ba? No, for their sanctification. Hebrews 12:7-11, endure the hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, then everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? They disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Amen? So, yung discipline, ginagamit ng Diyos yan para sa ating paglago. Hindi ka lalago kung hindi ka didisiplinahin. At ang sabi po, endurance and perseverance para sa mga believer, ano po? The believers persevere in the faith despite the hardship. True believers persevere. 2 Timothy 4:7-8, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crowns of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. General principle ang sinasabi ni Pablo dyan para sa mga believers. Pag tunay na mananampalataya, magpe-persevere. At ang tunay na mananampalataya, preserve. Amen? So, that is the role of trials and discipline
in our spiritual growth. Meron silang ginagampanan. Now, let us proceed to the believer's responsibility. Anong responsibilidad ko for my personal growth? Number 1, pursue holiness. Though sanctification, nilinaw natin kanina, is God's work, believers are called to strive for holiness. Amen? Hinahamon tayo na i-pursue ang kabanalan. And then second, let us be diligent in the means of grace. Maging consistent tayo. Saan? Sa pagbabasa ng scripture. Hindi po masama yung mag-devotion. Kailangan lang tama yung ating pagde-devotion. Hindi yung kung ano-anong ginagawa natin sa devotion. We need to go to the scripture, analyze the scripture as according to its context. Po. Hindi naman po masamang magbasa ka ng mga devotional ng iba, pero devotion nila yon eh. Kwento nila yon. Kaya nga most of the time, yung mga devotional ngayon, nabibili. Wala nang scripture eh. Puro kwento na lang, walang kwenta eh. So, importante po, kung ikaw ay talagang magpapakalalim sa pananampalataya at paglago, katulad sinasabi ni Pablo kanina sa Colossia, rooted in Christ, yung scripture ang hayaan mong maging pangunahin sa iyong pag-aaral. And then prayer and worship, because those fosters growth. Yan ang binabanggit ni Pablo sa Colossians 3:16-17. Diligence in the means of grace and obedience and good works. Importante ito. Good works are the fruit of salvation. Hindi po ito cause ng salvation. Ang pagsunod sa mga kautusan ay hindi susi para sa kaligtasan, bagkus ito'y bunga ng pagiging ligtas. Ephesians 2:10, James chapter 2 verse 17. Kaya pinapakita po ng ating pagsunod at ng mabuting gawa na totoo tayong Kristiyano. Pang-apat, importante ang accountability and discipleship. Bukas po ang tatalakayin ko ay may kinalaman sa discipleship. Ito po. Bukas po, yun ang ating mahalagang pag-aaralan dito. So, growing in Christ is encouraged through mutual exhortation and discipleship. Ayan. So, ayan po yung mga talata. Kayo na pong bumasa. At panlima, katulad ng binabanggit po in the book of Colossians chapter 3, yan, cultivating a heart of gratitude. A grateful heart leads to deeper trust and joy in God's sovereignty. Amen? Now, ano ang ating pag-asa? Sa huli nito at sa huling bahagi ng ating journey towards spiritual growth and our growth in Christ, ang pag-asa natin ay ang kaluwalhatiang darating. The hope of glory, which is the final sanctification. Ang Diyos na nagsimula nito, ang siya ring tatapos. Ang Diyos na gumawa ng ating kaligtasan, makakapamuhay tayo rito hanggang sa maging kawangis ni Kristo, siya rin naman ang tatapos nito. The completion of our growth, one day, we will be glorified and made perfect in Christ. Philippians 1:6, Romans 8:30. And then there will be new heaven and new earth. Our sanctification will be complete when we dwell with God forever. And there is that living hope, knowing that our growth will be completed in Christ, should motivate us to persevere in our faith. Amen? Now, let us conclude. In conclusion, growth in Christ is a spirit-led, grace-driven process grounded in our union with Christ. Jesus said, "Apart from me, you can do nothing." So, by engaging in the means of grace, binanggit ko kanina, ano ang means of grace? Dami ng Bible, prayer, communion, yung sacraments, Christian fellowship, worship. By engaging in the means of grace, trusting in God's sovereign work, and pursuing holiness, believers grow in conformity to Christ. Ano pa? And as we mature,
We glorify God and bear witness to His transforming power in our lives. Mga kapatid, our journey toward Christ-likeness is lifelong. But we press on, knowing that He who began a good work in us will bring it to completion on the day of Jesus Christ. Philippians 1:6. Mga minamahal kong mga kapatid, I cannot just give you a one pattern on how to grow. There is none. It is the Holy Spirit. It is a grace of God. Importante, alam natin ang ating kalagayan. Kung tayo totoong mga kapatid, pasensya na, naiirita ako sa buhok ko parang hindi maayos yung pagkakagupit sa akin. Pag tinitingnan ko yung camera ako'y natatawa sa itsura ko. Parang naging kamukha ko si Andrew Iyata So, sana ba ako? So, I cannot give you just one formula for growth. Again, ang Diyos ang nagligtas, ang Diyos ang nagpe-preserve, at ang Diyos ang tutulong sa atin sa ating paglakad sa kabanalan. Amen? So bukas po, discipleship tayo. Tuturuan ko po kayo ng Christian o ng Reformed perspective when it comes to discipleship. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.